Ayan, ito Kumbaga naman yung budget yung talaga yung magpapakita ng totoong intensyon ng gobyerno, Oo. kapagka himayin mo yung oo. datos, yun ang katotohanan. Oo. Ayan ito po ay in billions of pesos. So ang Confidential and Intelligence Fund ng Office of the President ay 4.5 billion pesos nung nakakaraang taon, 2022, 23, and 24. Pero yun po yung katapat niyan sa House of Representatives ay yung tinatawag nating maintenance and operating expenses. So, may MOOE yung overall House of Representatives, 'di ba? Ang nagma-manage niyan ay yung chair ng Committee on Accounts. Sino 'yon? Sino ang chair ng Committee on Accounts? Paborito, yan na naman yung paborito ko Sino yung paborito ko sa sa House of Representatives? Kaya parang household nga lang, 'di ba? Kung si speaker yung tatay, si nanay yung nagbabudget sa House of Representatives. Kundi walang iba kundi si Madam. Anong pangalan nun? Hindi mo maalala. Si Madam, si Mrs. Speaker Romualdez ang chair ng accounts ng House of Representatives. So may MOOE sila. So kung kailangan mo mag-travel, ni congressman, pwede siyang manghingi ng budget for travel. Hingi siya kay speaker. Ang mag-approve for recommendation nun, si Madam. Diba? Oo. Siya po ay party list representative ng Tingog Party List. Yeda. Si Madam Yeda Romualdez. Diba? Ganyan lang. Kung may Speaker. tahanan, merong haligi ng tahanan. Correct. Tapos parang hindi sapat na congressman si husband. Magpa-party list naman si Mrs., 'di ba? Oo. Grabe. So si Mrs. ang nagma-manage ng budget ng House of Representatives. So may MOE sila, yun nga, yung pang overall operation. Pero bawat congressman may MOOE din, no? At yan ay ganun din katulad nung dati mga nakakatawa yung mga DDS, inaaway ako pag sinabi kong certification liquidation lang yung confidential fund. Yan po yung napapanood natin sa Quadcom. Yan na yung certification liquidation. No? Pag gagawa ka ng certificate that this money was received by Mary Grace Piatos. Mga fake vouchers nila, ganon. So meron din ganun yung House of Representatives at Senate, yung MOOE nila. Meron silang joint resolution saying na dahil daw sa sensitivity din ng operations ng mga opisina ng ating mga congressman at senador, ay kailangan nila ng certification liquidation lang din ng MOOE. So, ano na itong nakikita natin? Ito pong MOOE yung nasa kanan na graph ni Sam. Grabe, no? Palaki ng palaki yung gap, every year. Oh my gosh. Ito kailangan nila. Tapos, lumusot to last year. Sige, dagdagan natin next year. Oo. Parang tinitest nila yung waters. Yes. Saka matindi yung paglaki ng 2024 dahil yan ay year before elections. Di ba? Yes. Correct. So, marami nga ito kasing travel. Ay talaga. Actually, yung pagdoble na yan, yung 12 billion dyan nangyari during the BICAM. The diba? BICAM din. Yes. Oo. Kasi kung tama yung... magic happens. Oo. Kanina parang binanggit mo sa 18 billion yan yung sa 2024. Diba? Oo, timo na natandaan ko. Yung 12 billion dyan nangyari sa BICAM. Yes. Grabe. Talagang... May tatanong si Ben dito. Sabi niya, gumagawa din kaya ng slides yung DBM ngayon. Hindi ayaw nilang pakita yung mga ganyang slides, kaya hindi nila alam na nadodoble na ang Oo. Pili ko, alam naman nila yan. Alam nila yan. Kasi, actually, it's a lot easier for them. Kasi merong system na ginagamit sa DBM para automated yung pagkumpara ng NEP, ng GAA, magkano yung nagastos, merong ganon. Pero syempre, hindi naman yun ilalabas ng staff lang hanggang walang bas-bas yung DBM secretary o napaka-sensitive,
walang basbas yung presidente o ibabasbasan ba ng presidente yung ganitong klaseng data o di kaya ng DBM secretary. So, syempre, Oo. diba? Kaya nga si Secretary Recto, lagi kong tinatanong hindi ako sinasagot. Kasi sabi niya yung pagkuha ng PhilHealth Fund ay for efficiency reason. Nasaan yung efficiency doon, Secretary Recto? Diba? Yung efficiency, dapat ginagastos mo din efficiently kapag nagre-raise ka ng pondo. Ginastos niya ba efficiently? Diba? Ano pa bang ibang measure, 'di ba, ng spending kundi spending efficiently, 'di ba? Hindi naman goal ng government na magtipid. 'Di ba? Parang kaya nga siya government, 'di ba? Hindi siya business, hindi siya oriented. So yung kinikita niya mula sa taxes o kung ano-anong dapat ginagastos niya. Pero dapat ginagastos niya ng maayos. Diba? Feeling ko talaga sobrang laking kahihiyan yun Kung ako yung presidente, tapos nagsa-speech ako, na ito yung mga banner projects ko. Kasama po dyan yung subway ha. So yung mga yung mga proud na magkakasubway na yung Pilipinas, ay hinay-hinay muna po tayo dahil yan ay walang pondo. Ayan no, number 5 na tinanggal, Metro Manila Subway Project. Diba? Number 1, MRT Line 4. Meron ba? So kaya ba within our lifetimes itong mga, maaabutan pa kaya natin itong mga project na ito? Grabe, diba? Ewan ko kung ano bang iniisip ng mga taong to. Parang... Oo. Tsaka alam niyo po, ito na naman diba? So ano ba talaga yung economic program? Ano ba yung plano natin para lumikha ng trabaho? Kaya nakakainis kasi sabi nila, ay maraming walang trabaho, bigyan natin ng ayuda. Ay maraming mababa ang sweldo, bigyan natin ng ayuda. Hindi mo ba dapat ang hinihintay natin sa gobyerno ay ano ba yung konkreto yung programa para hindi naman kami kailangan lang naghihintay ng ayuda, para kami ay may seryosong trabaho, kami magkakaroon ng hanap buhay, at kapag kami ay nagkaroon ng trabaho, yung disente ba yung sweldo? 'Di ba? So kaya po minsan nadidinig nyo yung ating gobyerno, kailangan natin makapag-attract ng mga foreign investors sa papasok sa Pilipinas. 'Di ba? Kaso, yan. So kasama po dun sa mga estratehiya na yon yung pagkakaroon ng investment sa infrastructure. Kasi tinitingnan po yan ng mga investors. Maayos ba infrastructure sa bansang to? Baka walang infrastructure. Paano pupunta? Hindi kami masyado mag-i-invest dyan. Kasama po yan. Kaya meron tayong mga ganitong big ticket projects. Kahit yung mga proyekto na supposedly ay magiging solusyon doon sa lumalalang traffic, 'di ba, sa Kamaynilaan, sa iba't ibang urban areas. So sa paningin ng ordinaryong Pilipino, sobrang halaga din ng mga 'to na parang ito yung magsasama sa atin, pero pinili ng gobyerno ng Marcos Jr. administration na isantabi itong mga big ticket projects at magbigay daan pa doon sa mga pork projects nila para sa election. More kalsada, more flood control. At saka more yung mga building na may pangalan sila. May comment dito si Adelaida. Sabi niya, MRT Line 4 papunta sa Taytay Rizal, financed by ADB. Yes po. Actually, itong mga ito pa isang malaking issue dyan. Ito pong mga to ay ni-loan na natin sa ADB. Sabi nga kanina ni Professor Gochoco, tayo na ang pinaka-biggest taga-utang sa ADB, no? Kaya lang po, maliban sa pangungutang natin, dapat yan po ay inilalagay dito sa budget natin, yung inutang natin, at saka yung government counterpart. So pag po nangutang tayo, hindi yan may implement kung wala ding government counterpart. Tapos kasama din po sa government counterpart ay yung halimbawa, syempre kung gagawa ka ng MRT, may mga masasagasaan yan na property, private property na mga kailangan bilhin. Eminent domain. Kailangan bilhin para makompensate yung mga may-ari ng property na dadaanan ng MRT. Ang gumagastos po nun ay Philippine government. So ito po yun. So kung hindi sila naglaan ng mga ganon, pero niloan na natin
Ibig sabihin po, yung mga niloan natin na yan ay nag-i-interest na, tumatakbo na. Kasi inutang mo na para kang pumunta sa sanglaan, sinangla mo na yung asset mo. Kinuha mo na yung pera, tapos parang, ay, wala ka palang hagdanan para umakit sa bubong mo, para ipa-repair yung bubong mo. Pero niloan mo na yung pera. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa sanglaan na, sandali, huwag ka muna mag-interest kasi hindi ko pala mapagawa yung bubong. Hindi ko magawa yung bubong ko kasi wala akong hagdanan. Start na ng pumapatak na yung interest nun. Yeah. So, yan ang hindi pa po nire-reveal sa atin ng gobyerno na itong mga inutang na to ay pumapatak na yung interest at dadagdag na sa utang ng taong bayan. Kaya po talagang doble-dobleng panggigisa sa sariling mantika yung ginawa sa atin. Umutang tayo dahil supposedly magkaka-infrastructure projects tayo, pero nanguna yung kasakiman at saka kasakiman. Kagridihan? Kasakiman nga. Ganid, sabi ni Ganid. Mga matatanda. Ganid. Ang ating mga politiko ay inuna nila yung kanilang mga pork barrel projects. Tapos sinangtabi itong mga big ticket projects na sana makakabawas na sa traffic natin sa EDSA, diba? Pagkatapos ayan, hindi ma-implement itong mga big projects na to. So ang implikasyon ba nito ay, halimbawa, yung subway ay nasimulan na pero maaring matenga ang marami sa mga proyekto na ito dahil nilagay nga sa unprogrammed appropriations. Alam mo, hindi maari. Sinabi na talaga nila nung Senate hearing, madidelay talaga. Di ba? Parang, meron mo priority project na gano'n. Tinawag nyo pang priority. Di ba? Tapos itong mga nakalista dito, buti ba sana kung first time na ginawa to? Pangatlong taon na to. So, tatlong taon na nakautang, mga nangyayari.